Welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, as you can see, ayos ako ngayon kasi pupunta ako ngayon ng Makati, which is pipick upin ko kasi yung passport ko kasi nga nag-apply ako ng Schengen visa last month and last week nag-email na sila sa akin na na-receive na daw ng BFS Visa Application Center yung passport ko from German Embassy. So, right now, kukunin ko siya kasi nga, hindi ko alam kung refuse ba siya or na-approve yung visa ko. Isi-share ko sa inyo sa video na to kung ano-ano yung mga requirements na sinubmit ko at kung ano-ano yung mga ginawa ko sa aking Schengen visa application. Kaya sa mga bago pa lang dito sa channel ko, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-click niyo na din po yung notification bell para naman updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Anyway, ayan. Actually, etong visa application ko na to is pangalawang beses na siya guys. Kasi last January, nag-apply ako ng German visa, which is tourist visa lang yon for 90 days last January. Pero, which is kasi mabilis lang yung processing time kasi guys ng Schengen visa is 15 working days max lang siya. So, dun pa lang makikita mo na or malalaman mo na kung approve pa nila or refuse. Nung first time kasi nag-apply ako guys, is ni-refuse nila yung visa application ko, which is meron akong isang missing documents doon na naging reason ng refusal nila. Kaya, ang kinaganda naman kasi guys sa Schengen is, which is specific German Embassy talaga yung in-applyan ko. Kasi maraming visa kasi yung shoulder ng kumbaga yung sakop ng Schengen visa. So, to be specific, Germany yung ina-applyan ko for tourist visa ng 90 days. Ang kinaganda kasi sa kanila guys, once na-refuse ka, bibigyan kanila ng time to provide your documents na kailangan doon sa visa application ng reason kung bakit ka nila ni-refuse. So, mayroon akong isang missing documents doon, kaya parang siguro 3 days lang yon. Nag-re-apply ulit ako ng panibagong application, which is panibagong bayad na naman yun. Parang new process ulit yun, guys. Hindi siya katulad ng kung ano lang yung missing, yun lang yung isasubmit mo. Hindi. Kailangan mong mag-submit ulit kung ano yung una mong sinubmit nung unang application mo. Isasubmit mo ulit yon. And then, dadagdagan mo siya ng supporting documents doon sa ni-refuse nila sa inyo, yung reason ng refusal. So, dun kayo magpo-focus dapat. Kailangan yung documents doon is ma-provide nyo dun sa kailangan talaga nila. So, pre-provide namin yon within 3 days. Kaya nag-apply ako end of January. Siguro na-receive ko yung passport ko ng refusal is 3rd week of January. And then, last week ng January, nag-apply ako, January 28 yun. To be specific, kasi Tuesday ata yun. So, yun na kasi yung pinaka-last schedule appointment nila ng January. Kaya, January 28 ako nag-apply nun. And right now is February, anong date na ba ngayon? Is February 10. So, ayan, ngayon kukunin. Actually, 1 PM pa lang naman, guys. Naka-schedule kasi yung pag-claim sa kanila ng passport, which is Monday to Friday, 2 to 5 PM lang. And right now, 1 PM pa lang naman. So, malapit lang naman yung dito, kaya may time pa ako. And siguro, later, i-continuous ko tong video na to kapag na-receive ko na yung passport ko. And then, i-explain ko sa inyo guys lahat ng process na ginawa ko sa pag-apply ko ng Schengen visa, which is kasi pure DIY lang yung ginawa ko. Kaya, i-share ko sa inyo lahat ng mga requirements, documents na mga sinubmit ko, and yung reason kung bakit ako unang na-refuse, and kung ano yung sinubmit ko ulit ngayon sa second application ko. Kaya later, i-share ko sa inyo lahat guys, and kung paano ba mag-book ng appointment, and kung paano ba mag-submit ng application sa Visa Application Center. 2 hours later. Ayun guys, nagbabalik ako. Kakauwi ko lang dito ngayon sa hotel and medyo pagod ang person na kasi gumala muna ako after ko ma-pick up yung passport ko sa Makati ng 2:30 PM. Gumala muna ako. Pagod ang person. So anyway, ayan na guys, nakuha ko na ang aking passport and ganito
siya ibibigay sa inyo. So, syempre, inopen ko na siya guys kasi excited na akong malaman kung approve ba ako or refuse na naman. So, anyway guys, actually, nung binubuksan ko to kanina, medyo kinakabahan pa ako kasi syempre hindi ko alam kung approve siya. So, kinakapaka pa ako siya guys kasi nung yung first time ko kasi na nag-receive ng ganitong passport, nung na-refuse ako, medyo makapal siya. So, kinapaka pa ako siya. Kasi guys, meron kasing, pag-refuse ka kasi, meron doon nakalagay na yung reason. Medyo 3 page ata ng bond paper yon, German siya and then naka-translate siya sa English, kaya maiintindihan nyo din kung ano yung reason kung ba't kayo na-refuse. And then syempre hindi naman kasi to guys naka-sealed, ganyan lang siya. And then syempre nung binuksan ko siya, makita ko syempre may papel pa rin siya guys kasi meron siyang ito yung resibo niya na binayaran nyo nung nag-apply ng visa. So, 5,570 siya. So, 90 euro yung babayaran nyo. And then, nung nakita ko yung passport ko, guys, kinabahan ako ng malala kasi nakaganito siya, nakaklip siya. So, nung na-refuse kasi ako, guys, may ganito din siya. Nandito kasi nakaklip yung yung picture ko kasi pag magsasubmit kasi kayo ng application sa Sanyan, dalawa yung picture na isasubmit nyo. Yung isa, i-attach nyo yun dun sa application nyo at yung isa naman is para sa visa. So, yun yung i-attach sa visa. So, kinabahan ako ng malala, guys. Pero, ito lang yung, kumbaga parang nung nakita ko kasi itong papel na ito, hindi na ako masyadong medyo nabawasan yung kaba ko kasi wala na siyang ibig sabihin parang na-approve siya. Kaya lang, ito lang yung nagpakaba sa akin guys kasi nung tiningnan ko, nandito pa rin yung extra na picture na sinubmit ko. So, hindi na nila ginamit. So, ayun guys, since na-approve na nga ang aking visa application, ituturo ko sa inyo kung ano yung steps by steps na DIY na ginawa ako since nung nag-start ako mag-prepare ng aking mga requirements. So, syempre, inuna ko muna yung mga requirements and requirement list niya. Nakita ko lang yun sa website, guys. So, dyan, ilalagay ko na lang sa baba. Actually, website mismo yan na Germany. So, specific naman kasi dyan, guys, kung ano yung mga documents na kailangan yung isubmit. So, especially, ako kasi, ang provide ko kasi na strong ties dito sa Pilipinas is my business. So, mayroon kasi akong business dito sa Pilipinas and ang nilagay kong mga documents doon is yung mga business permit ko. Like, sinabit ko pa rin yung barangay clearance, yung DTI, yung PIR ko, and especially yung mayor's permit. So, since kasi na this year lang is February, so kaka-renew ko lang din ng aking business permit, and makikita naman nila doon kung ilang months na nagra-run or ilang years na nagra-run yung business ko. So sinubmit ko yun, guys. And actually, ang sinubmit ko talaga na birth certificate sa kanila is PSA copy kasi yung PSA copy ko, guys, is blurred siya. So, hinihingi nila, tatanungin naman kasi kayo nung visa staff doon na mag-a-assist sa inyo sa application nyo kung isasubmit mo ba yung PSA or photocopy lang. Pero normally kasi ang nakalagay doon sa list nung Germany website is original birth certificate talaga. Ma-advise ko sa inyo, isubmit nyo na lahat ng kaya nyo isubmit sa Germany kasi pag once na mayroon kayong na-miss na requirements doon sa nilagay nila, hindi sila nag-update sa email na mag-submit kayo ng ganitong documents. No. Ang inaano lang nila is i-refuse lang talaga nila yon, and then mag-apply na naman kayo ng panibagong documents. Kaya much better kumpletuhin nyo na kung meron kayong maisasubmit na na mga supporting documents doon sa requirements, isubmit nyo na para to make sure lang na kumpleto talaga. Okay lang naman yun na maraming documents. Basta ang importante kasi doon, ang habol mo lang naman doon is ma-approve ka. So ako, sinabit ko talaga yung kahit hindi naman, especially yung
yung unang application ko kasi guys, so yan, ikwento ko na kung bakit ako na-refuse doon sa unang application ko. So since kasi na-sponsor ako, meron naman ako mga supporting documents. So ang naging missing lang doon sa isang documents ko is nag-submit kasi ako ng 6 months bank certificate. So dalawa kasi yung bank na sinubmit ko. So yung dalawang bank ko kasi doon is wala pang 100k yung laman niya. So, below 100k. Pero dalawang bank yun. Pero, pag pinagsama mo kasi naman siya is nasa 100k plus naman siya. So, yun lang yung sinubmit ko guys. And, na-refuse ako. Tapos, ang reason ng refusal doon is not efficient funds. Ganun ang nakalagay. So, naisip ko na shucks, hindi kasi ako nag-submit ng bank statement nung sponsor ko. Kaya siguro yun. Kasi parang, meron kasi, since nga na matagal ako mag-i-stay doon guys, is 3 months kasi siya. So parang meron silang computation doon. So since 3 months siya, tapos yung 100 plus is not enough yun for your stay ng 3 months. Kaya, na-refuse ako. Kaya ang ginawa ko guys, nung second application ko, yun lang yung missing na, na documents na reason kung bakit ako na-review. Nung pangalawang application ko guys, nag-submit ako ng bank statement ng boyfriend ko. So 6 months yun. And then, nag-submit ulit ako kasi mga panibagong requirements na naman yung isa-submit ko guys. So, ayan, nag-request ulit ako ng panibagong bank statement ko. So, isang banko na lang yung sinubmit ko. Ang ginawa ko is transfer ko na lang yung laman nung isang bangko ko. So since kasi yung isang bangko ko is bago pa lang siya, transfer ko na lang dun sa isang bangko ko na medyo matagal na 2 years ko na kasing ginagamit yung isang bangko. So tapos ang ginawa ko guys is tinaasan ko yung balance ng aking bank. So, kaya nag-reflect doon na parang nadoble yung yung amount. Bukod doon sa bank statement na 6 months ng boyfriend ko, nag-submit din ako guys ng affidavit of support and guarantee from Germany. Sinubmit ko yon. So, actually, hindi na nga namin napa-stamp yun guys. Dapat ang gagawin namin doon is ipapa-stamp po na namin sa Philippine Consulate doon sa Germany bago ko isa-submit. Ikaso, yung appointment na nakuha namin is February 20 pa. Kailangan na namin. So, ang ginawa ng boyfriend ko, pinirmahan niya na lang yung affidavit of support and then parang pinapirma niya na lang yung parang boss niya doon. So, yun lang. Yun, wala siyang ini-stamp from Germany. Sinapit na namin, kumbaga parang, bahala na. Parang may supporting documents lang talaga kasi kailangan na namin ma-submit yung documents kasi hinahabol ko guys yung yung travel insurance ko. Yung date kasi ng travel insurance ko dun is kung ano talaga yung nakalagay na date ko dun. So, kailangan namin habulin yun kasi kung hindi siya aabot, magre-request na naman ako ng panibagong date sa travel insurance ko. So, ayan guys, ito yung mga requirements na sinubmit ko nung second application ko na kasama na yung yung missing doon sa na-refuse ako na pinapa-comply nila. So, ayan siya guys. I-screenshot nyo na lang. Napaka-importante yan. And nilagay ko na din dyan kung original pa or photocopy lang. To make sure lang, ang gawin nyo na lang, mag-photocopy na lang kayo and then kapag hiningi yung original, bigay nyo na lang. Pero yung sa bank statement guys, is original talaga yung sasubmit nyo doon. Hindi siya pwedeng photocopy. So, ang sinubmit ko lang doon na original is yung passport ko, birth certificate, bank statement. So, yun lang ata yung tatlong sinubmit ko doon na original copy. Kasi syempre, yung passport mo, kailangan mo isubmit doon kasi doon nila itatatak yung visa. And then, sa boyfriend ko naman, yung supporting documents na sinubmit ko sa kanya doon sa visa application is, eto sa guys, ito yung second application ko na. So, may nadagdag na dyan. Yun na yung missing doon sa unang na-refuse ako. Screenshot nyo na lang guys. Napaka-importante yan. Especially kapag may sponsor kayo. And then, ayun na. Wala akong sinubmit yan na original copy. Lahat yan photocopy lang. Kasi wala naman hinihinging original copy doon sa manggagaling sa sponsor mo. So, lang mag-book ng appointment. So, pag nag-book ka ng appointment, and make sure din guys, magbayad kayo ng GCash. Kasi,
Ako kasi yung ginawa ko, ilang beses kasi ako nag-book ng appointment, ginagamit ko yung debit card ko. So, para ang hirap, hindi nila masyadong, basta hindi na pa-process yung debit card ko. Kaya ang ginawa ko, GCash na lang yung ginamit ko. So, yun, mabilis lang siya mag-transit dun sa website nila yung GCash. Kaya gamitin nyo na lang yung GCash. So, ang appointment fee nila is parang 1,150. And then, meron dun mga extra services like kung ipapa-deliver mo ba yung passport mo or need mo ba magpa-picture doon sa sa embassy. Meron silang ganun guys ng mga extra services kung kailangan mo ba ng photocopy. May ganun, i-check nyo na lang doon sa website guys, and then click mo lang yun. Pero bawat extra services kasi doon meron siyang extra fee. So ayan, check nyo na lang guys kung ano yung gusto nyo doon. Ako kasi since kasi na pick up yung passport na ginawa ko and wala naman akong binayaran na any extra fee. So, 1,150 lang yung binayaran ko. Eto guys, yung first visa application ko kasi, ang binilang ko nun, tinag-apply kasi. Actually, mayroon ka naman tracking nun kung nasa na yung visa application mo kasi nag-i-email naman sila. Kaya make sure na yung ilalagay mo dun sa visa application mo na email is active siya para malaman mo rin kung nasaan na yung process ng visa mo. Ako kasi, nung first application ko kasi guys, parang pumatak lang ng 5 working days yon, na email na agad nila ako na process na nila yung visa ko, and then na ready for pick up na siya sa BFS center. Kung saan mo sinubmit yung mga application mo for visa, doon mo rin pipick upin yung passport mo. Ayun lang guys, hanggang dito na lang ang aking video. Wala naman na ata ako nakalimutan. And then, na-explain ko naman na siguro lahat ng aking ginawang DIY sa aking Schengen visa application. And kung mayroon kayong mga question regarding this video, or kung mayroon akong hindi nabanggit sa video na to, mag-comment na lang kayo sa baba guys. Sasagutin ko na lang kayo isa-isa. And then, thank you for watching and see you on my next video. Bye!